Patingko, sako. Ano pa? Ulam. Anong ulam? Ay, tuloy masarap. So ayun nga, inutusan ako ni mama na bumili ng katingko tapos wala na rin kaming sako para sa lagayan ng mga basura at nakasuot na nga ako agad ng kapote dahil nga masama na naman ng panahon at umuulan na naman. Tapos pag uwi ko, heto at inasikaso ko na si mama, bali nabigyan ko na ng pagkain yung tita ko dito. Gusto niya nga daw ng ulam na masarap kaya ang ginawa ko ay bumili ako ng menudo. Pero konti lang naman yung binigay ko sa kanya na baboy. May natira pa naman kasing pera galing sa dinonate sa akin halagang 200 kaya ayan gusto nga daw niya ng masarap kaya pinagbigyan natin. Pagkatapos nga namin kumain ay hinugasan ko na kagad yung mga plato dahil may tulo naman dito sa gripo. Kapag araw kasi ng Sabado at Linggo hindi ako nakakapaghugas ng plato at naiipon hanggang kinagabihan kasi nga wala naman tulo dito. Pero kapag Lunes hanggang Biyernes kahit papano ay meron naman kaya hugasan na natin para hindi ulit matambak ng ganito karami. Tapos ay nakabili din ako ng manok at meron din akong sitaw nung nakaraang pang 2 days nang nakalipas at ito ginawa kong adobo yung iba tapos yung 2 piraso naman ay gagawin kong parang mechado. So lutong bahay lang naman to kaya ito yung sarili kong version at ayun nga lalagyan natin ng sitaw kahit na hindi naman talaga nilalagyan. Pero syempre, para hindi na rin masayang yung sitaw natin, ay ganito na lang din yung ginawa ko. Panghanggang bukas na nga itong ulam namin na to, kaya nga yung iba ay ginawa kong adobo. Wala na nga din kasi akong rep dahil nga nabenta na nung nakaraan pa. At nabenta ko na nga din yung iba pa naming gamit kagaya ng gas stove at yung tangke. Well, ganun talaga dahil nga hindi ako makapagtrabaho, kailangan ko munang gumawa ng paraan habang hindi pa ako sumasahod dito sa pagbablog ko. Tapos ay hininaan ko muna yung apoy ng niluluto ko dahil nga puno na yung diaper ni mama at kailangan ng palitan. Pero bago papalitan, dadalhin ko muna siya sa CR para hugasan yung binti niya at hugasan na rin yung part ng katawan niya na umiihi siya. Siguro sa isang araw mga 6 na beses namin to ginagawa. Yung dadalhin ko siya sa CR, yan ganyan. Tapos ay aasikasuhin ko yung tita ko na may psychological disorder kaya dalawa sila yung inaasikaso ko. Kaya hindi rin talaga ako makapagtrabaho dahil walang tututok sa kanila na mag-aalaga. Hindi ko naman din kaya na iwan sila para magtrabaho ako. Oo nga wala kaming panggastos pero hanggat maaari ay ginagawan ko na lang muna ng paraan. Mahirap na din kasi kung halimbawa kukuha ko ng mag-aalaga tapos yung sasahurin ko ay doon lang mapupunta sa pambayad. Bukod doon ay hindi ko rin malalaman, mahirap na baka mamaya may biglang mangyari. Kaya eto, tiyaga-tiyaga na lang muna dito sa bahay kasama sila at inaasikaso na lang. At nang matapos na nga si mama na maglinis sa CR, eto at malambot na yung niluluto ko, actually luto na siya. So nilagay ko na yung pinirito kong patatas para naman makakain na rin maya-maya lang. O paano? Hanggang dito na lang muna ulit itong video natin na to at maraming salamat sa panonood.